Hi guys! So magbabasa tayo. Ang batang natutong magkusa sa paggawa. Kwento ni Rene O. Villanueva. Iginuhit ni Almar Denzo. Mula sa Lamparang Books. Noong araw pa ay kaibigan na ni Lolo Uban si Prinsipe Totet. Napakaswerteng bata ni Prinsipe Totet. Sumusunod sa kahit anong sabihin niya ang lahat ng gamit sa palasyo. Ano man ang iutos niya sa kahit anong gamit, agad itong sumusunod sa kanya. Paggising sa umaga, hindi niya na kailangan magligpit ng higaan. Ayusin ninyo ang higaan, utos niya. Masiglang lulundag ang mga unan at kumot. Kusang mauunat ang gusot ng kama. Titiklop ang kumot at sasalansan ang mga unan sa higaan. Pagkakain ng agahan, hindi niya na kailangang ligpitin ang mga tasa, baso, pinggan, platito at iba pang ginamit sa pagkain. Ligpitin ninyo ang hapagkainan, utos niya. Magpapatong-patong ang mga pinggan, platito at tasa at baso. Magmamarcha sila papunta sa hugasan, kasabay ng sumasayaw na kutsara at tinidor. Sumasayaw-sayaw na kutsara at tinidor. Saka pupunta si Prinsipe Totet sa paliguan. Paliguan ninyo ako, utos ni Prinsipe Totet. Paliguan niyo ako. Paliguan niyo ako, Sige. utos ni Prinsipe Totet. Tatakbo ang timba sa ilalim ng gripo. Bubukas ang gripo. Tutulo ang tubig. Sasalukin ng tabo ang tubig. Saka ibubuhos ang tubig sa ulo ng prinsipe. Tatalo ng sabon, at hahaplos sa katawan niya. Mabulang-mabula. Pagkaraan, paulit-ulit siyang bubuhusan ng tubig ng masiglang tabo upang banlawan. Saka pakanta-kantang patutuyuin ng tuwalya ang buong katawan ni Prinsipe Totet. Araw-araw, walang ginawa sa palasyo si Prinsipe Totet, kundi ang mag-utos. At kusang kikilos ang lahat ng gamit para sundin siya. Kahit ang mga laruan ay hindi niya kailangang ligpitin pagkatapos niya maglaro. Isang sabi lamang niya, gugulong ang bola at tatalbog pabalik sa kahon. Iikot ang trumpo at yoyo sa kanilang lalagyan. Ang mga bangka at saranggolang papel liliyad papunta sa basurahan. Nag-uunahang magmamarcha pabalik sa kahon ang mga lapis at pangkulay. Magsisiksikan ang mga holen sa kanilang supot. Maswerte talaga ang batang prinsipe. Sa buong buhay niya, hindi niya kailangang gumalaw ng kahit ano. Gumawa ng kahit ano. So, tingnan mo. Wala siyang kapagod-pagod. Ngunit minsan, nainis si Prinsipe Totet dahil hindi niya agad na i-shoot sa ring. Dahil hindi agad na-shoot sa ring ang inihagis niyang bola. Padabog siyang tumalikod at nagmamadaling umalis. Pagpasok niya sa silid, hindi agad nakaiwas sa daraanan niya ang mga gamit na nooy naglilinis ng kanyang silid. Inihagis niya ang walis at pandakot. Sinipa niya ang basurahan at ibinato sa bintana ang mga basahan. Tumilapon ang walis at pandakot sa labas ng bintana. Kasunod ang mga basahan. Nahulog sila sa ibaba ng palasyo. Parehong napilayan. Masamang-masama ang loob ng mga kagamitan sa ginawang iyon ni Prinsipe Totet. Nagkaisa silang turuan ng aral ng prinsipe. Mula noon, kahit ano ang iutos ni Prinsipe Totet,
sa mga bagay, hindi na sila kumikilos. Kahit ang mga laruan ay hindi na din tumitinag sa kanilang lalagyan. At kusang lumalapit kay Prinsipe Totet upang siya'y libangin. Nagsumbong ang prinsipe sa kanyang amang hari. Ngunit kahit ang hari ay walang magawa. Ano kaya ang dapat upang sumunod uli sa utos mo ang bagay? Mahal kong prinsipe. Tanong ng hari sa anak. Nagsumbong din si Prinsipe Totet sa kaibigan niyang si Lolo Uban. Napakapalad mo, Prinsipe Totet, masayang sabi ni Lolo Uban. Samantalahin mo ang pagkakataong ito. Sikapin mo magkusa sa paggawa ng mga bagay. Ngunit, kumunot lamang ang ulo ng batang prinsipe. Hindi niya agad maintindihan ang sinabi ni Lolo Uban. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng magkusa sa paggawa ng mga bagay. Kinabukasan, nasa harap ng mesa si Prinsipe Totet. Kinabukasan, nasa harap ng mesa si Prinsipe Totet. Ihanda na ninyo ang aking agahan, utos ng prinsipe. Sa tasa, platito, pinggan, baso, at iba pang gamit. Ngunit nananatiling tahimik lamang ang lahat. Ni isang gamit ay walang kumilos. Pagpapadyak at nagsisigaw si Prinsipe Totet. Nagugutom na ako! Mangiyak-ngiyak ang sigaw niya. Nilapitan siya ni Lolo Uban sa kabinulungan. Subukan mo kayang ihanda ang mga kailangan mo sa agahan. Sandaling nag-isip si Prinsipe Totet. Tututol sana siya, ngunit tumindi na ang kanyang gutom. ngunit tumitindi. Kaya tumayo siya, kinuha niya ang baso at nagtimpla ng gatas. Inayos niya ang pinggan, kutsara at tinidor. Inihanda niya ang kanyang agahan. Busog na busog si Prinsipe Totet pagkatapos niyang kumain. Iyon pala ang ibig sabihin ng magkaroon ng kusa sa paggawa. Natutuwang sabi niya sa sarili. Hindi ko pala kailangang umasa sa iba para gawin ang maraming bagay. Mula noon, lalong naging masaya ang buhay ni Prinsipe Totet. Pagkagising sa umaga, inaayos niya ang kanyang higaan. Pagkatapos niya mag-aral o maglaro, kusang inililigpit niya ang mga bagay na ginamit niya. Hindi lamang sina Amang Hari, Lolo Uban at lahat ng gamit sa palasyo ang tuwang-tuwa kay Prinsipe Totet. Kahit ang batang prinsipe at tuwang-tuwa sa kanyang natutuhan. Iyon sa palagay ng lahat. At iyon sa palagay ng lahat ang tunay na swerte ng batang prinsipe. Very good. Marunong ka na. Sige, ulit. Isa pa.